Hello everyone and welcome to Kaji's channel. So sa video na to, pag-uusapan naman natin ang basic ng QBO. So kung interested kayong malaman or kung interested kayong matutunan ang basic ng QBO, so isang feature lang yung pag-uusapan natin ngayon. Please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko. Basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Okay, so once na makakreate ka na ng account mo, ito yung itsura ng Books Online Accountant account na makikita mo. Okay? So nasa left side yung inyong dashboard. So sa dashboard, makikita nyo dyan yung new. Pag click mo yung new, meron tayo dyang customers. So kapag customers, meron dyang invoices, receive payment, estimate, credit note, sales receipt, refund receipt, delayed credit, and charge. Okay? Meron din tayo dito related sa expenses. So, yan yung suppliers. So, meron tayo dyang expense, check, bill, pay bills, purchase order, supplier credit, and credit card credit. Okay? So, employees naman dito, dyan natin makikita yung kanilang timesheet, and may other column tayo dito kung saan makikita natin yung bank deposit, transfer, journal entry, statement, inventory quantity adjustment, and pay down credit card. Okay? And then, under nung new, meron tayong clients. So, since tayo ay isang keeper, so, pag clinic mo yung clients, kung meron kang multiple clients, dito mo siya makikita. Okay? So, team. Kung ikaw naman ay merong team, so, pwede mong i-invite yung inyong mga team member dito. So, ayan, pwede mo silang bigyan ng access sa inyong QuickBooks Online Accountant account para makahelp sila sa pag-manage ng books ng client mo, okay? Meron din tayong training, and then work, application. So, hindi naman natin ito masyadong gagamitin. So, skip na natin yan. So, dito tayo sa pinakamahalaga, okay? So, overview, dyan natin makikita yung company setup, yung banking activity, and common issues na kailangan ng attention mo. Okay? So, dito mo siya makikita. Sa example na to, wala pa tayo nakikitang bank activity and company setup kasi wala pa tayong ina-add na client dito. So, fresh na fresh yung ating QuickBooks Online Accountant account. Okay? Sa dashboard, dyan naman natin makikita yung shortcuts. Sa pag-a-add ng customer, pag-a-add ng estimate, invoice, receive payment, add bill, pay bill, track time, and yung inyong mga bank accounts. Okay? And meron din tayong business overview. Sa business overview naman, makikita natin dyan yung PL, yung profit and loss. Pwede natin siyang i-change from last 30 days so to this month or quarter, year, last month, last quarter, or last year. Okay? So, expenses, ganun din. Pwede natin makita dito yung total expenses mo for the last 30 days or this month or last year, this year, and so on. Okay? So, ganun din sa invoices mo. Makikita mo agad dyan ilan yung, ano yung overdue and magkano. Okay? And, ayan. So, meron din tayo ditong column for sales. Sa banking, dito naman natin makikita yung lahat ng banks na meron si client mo. Kung nakapag-create ka na ng bank accounts and halimbawa kinonect yan ni client mo, makikita mo siya dito. Okay? So, sa banking tab yan. Okay? And sa tabi ng banking, merong rules. Ito yung mga rules na i-create natin para mas mapadali yung pagre-reconcile natin as a bookkeeper. Okay? I-discuss natin yan later on. So, ngayon, meron din tayong sales.
Sa sales naman dyan, ayan. So, pwede kang pumunta sa all sales, meaning makikita mo lahat ng sales invoices na ginawa mo, invoices, customers, and dito mo makikita yung products and services. So, pwede kang mag-add ng product and services dyan. Okay? Meron din tayo ditong cash flow. So, pwede mo makita yung overview ng cash flow mo or ng client mo. Expenses. Kung meron tayong sales, meron tayong expenses. Sa expenses, ayan. Dito mo makikita yung lahat ng expenses mo and dito yung list ng suppliers mo. Okay? So, employees, ayan, andyan din yan. Meron tayong reports. Sa reports, meron tayong tinatawag na standard. So, ito yung mga common na ginagamit natin. Pwede ka rin mag-add ng favorites mo. So, kung gusto mong ilagay yung common na report na ginagamit mo, like balance sheet and profit and loss, pwede mo silang lagyan ng star and makikita mo sila dito sa favorites mo. Custom reports, ito yung mga reports na kinostomize mo. Specific para dun sa client mo. So, ngayon, yung pinapakita ko sa inyo is overview lang ng QuickBooks. Okay? So, ano ba itsura ng QuickBooks Online Accountant account? Okay? So, meron din tayo dito ng taxes. Ayan, common na common yan sa USA. And accounting. Okay? So, sa accounting, meron tayong chart of accounts and reconcile. Okay? So, yun yung nasa left side, yung dashboard. Okay? And then, dito sa taas, go to QuickBooks. Pag clinic mo yan, makikita mo dyan yung list ng clients mo. So, kung meron kang 5 clients, lahat ng clients mo dito mo makikita. Okay? Accountant tools, ayan. Yung accountant tools is available lang yan kapag accountant online account yung meron ka. Okay? So, accountant tools, ito yung mga quick links ng chart of accounts, journal entries, reconcile reports, dito yung mga voided and deleted transactions para madaling ma-check, okay? Yan, may close books, new window, pwede ka rin mag-reclassify transactions, report options, and mag-write off ng invoices, okay? And then, dito sa help, makikita mo naman, ayan, so kung meron ka mga questions na gustong i-search dito sa QuickBooks Online, pwede rin naman, okay? And then, next dyan is yung ating search button. Pag click mo yung search button na yan, so you have the option to search, halimbawa, invoice number or amount or description, pwede yan. Or you can click this advanced search and makikita mo yan, dadalhin ka niya dito sa search box na merong all transactions, reference number, contains, and pwede mo ilalagay yung mga reference number na gusto mong ipasok. Okay? So, mamaya i-discuss natin ulit yan. Ayan. So, meron naman tayo dito ng notification. So, lahat ng notification ay makikita mo dito. Meron tayo ditong gear icon. Pag click mo yung gear icon na yan, so makikita mo yung settings under ng iba't ibang settings. So, meron yung company settings. So, kung gusto mong i-customize yung reports, pwede mo rin dito yung gawin. Meron tayong chart of accounts, QuickBooks Clubs. So, sa list, yan, marami tayong list. Products and services, recurring transactions, attachments, at saka mga custom fields. Okay? So, ayan din naman yung mga tools, yung pag-i-import, pag-export, pag-reconcile, budgeting, audit log, pag-merge ng duplicate, and meron tayong smart look. Okay? So, kung gusto mo naman baguhin yung subscription and billing mo, meron tayo ditong quick link para gawin yan. Okay? And pinaka-last is yung inyong account. So, pag click mo yan, ayan, makikita mo yung inyong name, yung logo, or kung may picture ka, dyan mo makikita yung email address mo. So, you have the option to go to the Pro Advisor profile and you can manage your Intuit account here or you can sign out. So, yun yung overview ng QuickBooks Online. Medyo madali siyang tingnan, pero pag gagamitin na natin siya later on, medyo complicated. So, ito yung pinaka-overview ng QuickBooks Online, okay? Ito yung view mo as an accountant or bookkeeper, okay? Kapag ikaw ay hindi QuickBooks Online accountant yung gamit mo, itong accountant tools ay wala, okay? So, wala to, hindi mo siya magagamit kasi yung common na subscription yung pinili mo, okay? Hindi siya pang accountant.
So, sana marami kayong natutunan sa video na to. And kung meron kayong clarification, just let me know sa comment section and Kaji will try to answer that as soon as I can. Or kung mahirap i-explain sa comment, I'll try to make another video to explain everything. So, that's all for today and I hope to see you sa next video ko. Bye!